Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Underdog, ang tagilid na panig sa isang labanan. Kumbaga, maliit lang ang pag-asa. Maaari nating sabihin na ang Pilipinas ay bayan ng mga underdog, kung saan ang karamihan ay pinanganak na lugmok sa kahirapan. Kailangan ng determinasyon at swerte upang manalo ang isang underdog. Yan din ang matututunan sa storya ng ilang pang underdog na aming binalikan. Mga dating nagbahagi sa amin ng kanilang kwento. Ang isa naming underdog ay aso talaga. Upo Habagat. Kamayan mo sila, kamayan mo. Taong 2006 at Year of the Dog noong nakilala ko si Habagat at ang amo niyang si Sergio Rodelosa. Sige, kunin mo. Habang nagbibigay aliw sa kalsada. Dalhin dito. Sige. Aper mo si Habagat. Aper mo siya, aper. Si Habagat, yung aso, kasama yan ni Sergio. Nung nakilala ko yung dalawang yan. Napansin ko na, uy, may crowd dun sa MRT station. Siyempre ako, nakiusyoso ko, nakita ko na sa gitna ng crowd may aso na nagtitricks, nagsishow. One plus one. Okay. Yan, okay. Napansin ko yung nagpapashow dun sa aso, yung isang matanda. So natuwa ako at iniisip ko, uy, gusto kong kunan to ng video. Simulang pinanganak yon, ako na ang nag-alaga, 1 buwan lang sa kanyang tabi. Ako na sa pangalawang buwan hanggang umidad na 3 taon mahigit. Bigla lang nawala sa akin yan, masakit sa kalooban ko. At nagpapatulong sa akin para hanapin yung bata. At sabi ko, tulungan kita, pero pumayag ka na kunan ko yung paghahanap natin ng bunso mo. Sige, lagat. Dating umuwi ang aso at amo sa isang babuyan sa Tondo, sa ibabaw ng dagat. Noong mga panahong yon, mag-isang nangungulila sa kanyang mga anak, si Mang Sergio. Sa akin, yung pinaka-striking sa akin yun nung una niyang nakita yung anak niyang si Eddie Boy. Kilala mo, balagay mo nga. Kilala mo ba ako, Eddie Boy? Kilala mo ka? Sino po? Papa. Ilang buwan niyang namimiss yung kanyang anak. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nung una niyang nakita, yung nawawala niyang anak doon sa Isabela, ang reaksyon ko parang ako rin eh. Nahanap ko rin yung anak ko eh. Kasi ganun din kaliit yung anak ko noon eh. Papa, uwi na tayo. Sabi mo, bait ikaw kay Papa. Iniwan ko ang mag-ama noon na magkasama, pero hindi pa sanay sa isa't isa. May mga manonood na nagtanong noon kung tama bang kinuha pa ni Mang Sergio si Eddie Boy sa probinsya upang samahan siya sa mga kalye ng Maynila. Halika na, kunin natin ito. Halika. Kunin natin. Kunin, mabibigay mo, boy. Kanya yan. Habagat! Basta! Kamakailan nahanap ko si Mang Sergio, si Eddie Boy, at si Habagat sa may kanto ng Moraita sa Maynila. Bilisan, iakyat yung container dito sa upuan. Habagat, iakyat sa upuan yung container. Akyat! Okay. Thank you, Habagat. Upo ikaw, upo. Yan. Bago apel ako.
May dalawang nadagdag sa show, si Bagwis at si Amihan. Pero si Habagat pa rin ang bida. O ngayon, Habagat, tatanungin kita nito kung anong number yung kinuha mo. Number? Anong number yan? Habagat, bilangin. Okay. Isunod yung number 3, ha? Bilang. Okay. O ngayon, i-plus ko ito, Habagat. I-plus ko ito, ha? Ansiran mo. 2 plus 3. Okay. Habagat. Magkano yan? Hindi pa pinapaaral ang 7 taon na si Eddie Boy. Pero tinuturuan na siyang maghanap buhay. John, Lolo. Baba, ulit. Ulit. Halos hindi namin napansin ang isa pang bagong miyembro ng tropa. Si Nelia, ang special child ni Mang Seryo, na bagong lipat din sa kanya mula sa isang kamag-anak. Nagkaroon ba ng pagbabago sa buhay niyo? Yung pagbabago ko, yung hindi ako malungkot sa mga anak ko. Pulgaso, please jump. Mula nung unang lumabas si Habagat sa Eyewitness, nakuha siya sa iba-ibang programa at pelikula. Bango! Bango! Kunin ang basket, Habagat. Kunin. Dagdag kita, pero sa kalye pa rin kumakalensing ang barya. Kuha. Ay. Pag naka-boundary, empake na bago abutan ng dilim. Boy, Kapag sineswerte, mahigit 1,000 rin ang kita sa isang araw. hoy, sakain mo kami. Saan nyo? Doon ang upuan. Doon, sa ano. Sige. O, sige, sakay. Huwag na kayong matakot dito dahil ito'y turuan. Sige, agad. Dali na po, may sasakay pa. Woo! Higa. Higa na, oh. Magkano yung aso? 3 aso. Eh kung kandungin yung isa. Isang bata, 3 aso. Nakita mo na ba yung mga aso ko? Nakita mo na? Before episode ng Eyewitness dati, yung sa kanya lang, sinundo niya yung anak niya sa province. Tulad ko yan eh. Ayan, yung dumami yung aso. Umami na nga eh. Dati isa pa lang eh. Sa Habagat pa lang eh. Ang anak na babae ni Seryo ang pinakamalakas sa kanila. Ano, masaya ka ba? Masaya ka? Mahilig ka ba sa aso? Talaga? Hindi ka nahihirapan? Hindi ka nahihirapan? Ayan, sakay. Sige, pagyan. Oh. Inanod ng tubig ang dating bahay nila sa ibabaw ng dagat. Kaya dito na sila tumutuloy ngayon. Tagpi pa din. Pero, mas lamang na doon sa tubigan. Mas maganda na dyan. Pero ano pa rin yan? Demolition pa rin kami sa sunod na kwan dyan dahil squatter yan eh. Hindi pa yan sa pabahay. Para sa isang mahirap na hindi nakapag-aral, isang aso ang nakapagbigay ng pag-asa. Bakit nililigayahan kayo kay Habagat? Ay, paano nga nakakatulong nga sa amin. Nakakatulong siya. Yung problema namin na wala kaming bugas, lalakal lang kami. Pag uwi namin, makakabili na kami ng bugas. Dahil sa kanya. Kung hindi dahil kay Habagat, hindi rin siguro magkakalakas loob si Mang Seryo na makapiling muli ang kanyang mga anak. Sa lahat ng papuri niya kay Habagat,
Ni minsan, hindi ko narinig kay Mang Seryo na maaring naging ordinaryong askal lang ang kanyang alaga kung wala rin siyang talento at tiyaga sa pagtuturo. Halimbawa, sinabi mo, ay, Panda, tumawa ka lang, smile ka lang sa kanila. Matagal ko nang kilala si Perry. Dekada 80 pa lang. Nung una kong nakilala si Perry, hindi ko naman naisip na, uy, magandang gawing dokumentaryo ito eh. Pero alam ko na noon pa na may karisma si Perry. May leadership ability yan eh. Dahil yun nga, nagmamanage siya ng commercial establishment, naging manager pa yan ng Hobbit House sa Ermita ng matagal. Magaling humawak ng tao. At pag nakausap mo si Perry, malilimutan mo na iba siya sa regular na tao. Para siyang normal lang na tao. Sandali, okay lang. Hawakan mo na to. Okay, thank you. Nagpasya akong idokumento ang buhay ni Perry noong naging pastor siya sa probinsya. Sa akin yung pinaka-striking na mga sandali dun sa docu na yon, yung nasa probinsya si Perry o nasa Bukirin mismo at naglalakad siya doon at nakikihalubilo sa mga magsasaka, mga anak na magsasaka. Kasi alam mo, mga unano, yung mga dwarf, karamihan yan sa Pilipinas ay nagpupunta sa mga syudad. Kasi kapag ipinanganak ka na unano o dwarf o midget sa probinsya, eh sobrang malungkot. Kasi iilan lang kayo eh. Iilan lang sila sa Pilipinas eh. Kaya ang karamihan yan, nagpupunta sa Maynila para may makasama din silang ibang unano. Suko ay umaawi. Yeah. Okay. Good morning. Yung mga gusto nating balikan na mga karakter, yung mga tao na may pagbabago sa buhay. Eh nagkataon na si Perry, tinetext ako eh. Dahil umalis na siya sa ministro at naghahanap siya ng trabaho. Kumustahin natin si Perry. Perry, dito yata. Oy! Kumusta? Oy! Merry Christmas! Kamusta na? Ito, pumayat ka yata. Oo, medyo nag-lose weight nga. Pero hindi ka tumatanda, ah. Mumula. Kailan ba tayo huling nagkita? What's that? 2006. Tama, 2006 mo. Oh, kumusta? Ano? Nag-aaral pa kayo? Parang hybrid ang pamilya ni Perry. Ang asawa niya, normal-sized. Ang panganay naman na si JR ay katulad niyang maliit. Ang dalawang nasa pagitan ay tulad naman ng ina. At meron pang bunsong nasa eskwelahan at malapit na nilang sunduin. Mula nung umalis siya sa trabaho, pumirmi na lang si Perry sa bahay. Tumutulong sa mga pa-extra-extra ng kanyang misis sa imprenta. Para sa iyo, madam. Ito, tingnan natin. Check natin, tara. Minsan, kinuha si Perry na maging human props sa Masquerade, isang bagong programa sa GMA7. 20 years, actually. Washing machine pero manual siya, pare. Hindi, tingnan natin, ha? Check natin, testing natin. Ayan. Ilalagay kanila sa isang bagay katulad nito sa washing machine, lalagay nila ko doon sa loob. Kunyari washing machine, pero dito pala mano-mano yung paglalaba ko sa ilalim. Tsaka yan, habang inaano mo yan, bumibilis siya, no? Ayan, no? Bumibilis, oh. Kaya minsan nag-iisip din ako kasi sa katayuan namin, sa katayuan ko, napakahirap maghanap ng trabaho.
Wala naman akong formal education. So, tapos sa liit kong ito, gusto ko man maging taxi driver o maging jeepney driver or things like that. Pero, di ba, that is too impossible. Noong huli namin nakita si Josephine Berry, nasa grade 5 siya at presidente ng kanyang klase. Raymond, ikaw magpunas ng blackboard. Ay, ang ingay niyo! Prefix is added before the root word to form a new word. Hello. Pagod ka rin ka ba? Gawin na tayo. Ayaw na ba sasakay? Oo, sandali ako na. Diyan lang kami, Brad, sa may please. Okay. Kasi nakaraan sabi. First year high school na si Josephine at class president pa rin. Pinuno rin siya ng science club sa school. Lagi ka bang president ng klase? Ini-elect po kasi nila ako. Para sa akin po yung pagiging presidente ko, isa sa mga bagay na pwede kong magawa para makita nila na kaya kong mag-act ng normal kahit may kapansanan kami. Puno ng kumpiyansa si Josephine. Hindi siya kagaya ng papa niya na noong bata pa'y tila galit sa mundo at maging sa sariling magulang. Wala siyang nakikita na katulad niya sa pamilya nila. Ako po, lumaki ako na ang papa ko katulad ko, yung kuya ko katulad ko din po. Tsaka ang mga sinasabi niya rin po na aayon dun sa mga naranasan niya noon na ayaw niya namin maranasan. Ako ka na din. Takot ka. Sige, ako na. O sige, diyan ka na lang. Alam ba, sinabi mo, ay, banda! Tumawa ka lang, smile ka lang sa kanila. Kasi pag depart ninyo niyan, o pagtalikod ninyo sa isa't isa niyan, mag-isip yun, time will come, sabi ko, maisa-isip niyan. Uy, ako na yung nagbigay ng hindi magandang salita. Bakit siya tumawa? Ini-enjoy pa niya. Hanggang sa pagtulog na siya, mag-isip noon. Diba? At least ngayon may pagbabago, hindi katulad nung araw. Nung araw talaga, wala talagang kabuhay-buhay dito, walang pagbabago. Kung noon na may trabaho ay laging nasa probinsya ang ama, ngayon nasa piling siya palagi ng pamilya. Nga pagdating financially, kami, pero yung masaya. Masaya kasi yung sama-sama. Andyan palagi, araw-araw nakikita nila ang papa nila. Mas lalo silang nai-inspire kumbaga sa sa pag-aaral. Dito, pero at least ngayon ang mga tao, Kapos sa pera ang pamilya at naghahanap pa rin ng trabaho ang ama. Pero magkaganon man, hindi na sila ngayon nagkukulang ng panahon para sa isa't isa. Bangka dyan, mga bangka dyan, wala pa yung dati. Oo, wala pa yan. Pero at least dito ngayon, Wow! Ang laki po sa akin! Hindi na-adjust ito. Kasya na? Oh, pwede. Isang pamilyang nasa van, sinundo ako sa bahay at ihahatid nga ako dun sa eskwelahan para magsalita. Nagkataon yung kapatid na bunso ng isang estudyante na sumundo sa akin, nandun sa van. At siya si Aliyah, yung batang babae na bulag. Aliyah sabi maklip the port. May kanta ka pa? Medyo nagulat ako dahil bihira naman tayo makakita o makakilala ng mga bulag na bata dahil tinatago yan ng mga pamilya Hindi lang dahil may mga nahihiya sa kanila o gusto silang itago, pero para hindi sila masaktan. Ang computer! Si Aliyah ang naging susi para pasukin ko ang mundo ng mga musmos na bulang. Oo. Talaga? Tigil ka nga. Kapag sira gumanon yung power supply. Boom! Ako ay bata pa, di pa marunong mag-isa. Lalo ako namangha nang malaman kong may mga magkakapatid na lahat nangangapa sa dilim. Nasa lahi ng pamilya ni JB ang ganitong kapansanan. Gusto ko maging pangulo. Bakit? Kasi mayaman yung pangulo para
para manghuli ako ng mga Nakilala ko rin ng kambal na bulag din, sina Jerome at Joshua. Bibo si Jerome. Si Joshua naman natatakot sa ibang tao at nagtatago sa kwarto noon. Madilim man ang mundo nila, nagkaroon ito ng liwanag sa preschool ng Resources for the Blind sa Cubao o RBI. Naniniwala ang kakaibang eskwelahang ito na ang mga batang bulag ay maraming kakayahan at may karapatan din mag-aral. Pagkatapos na mahigit isang taon, dinalaw uli namin ang RBI sa kanilang Christmas party. JB! JB! Si Howie! Wow! Ayan, sayaw? Nagpa-practice ka ng sayaw? O naiihi ka? Kumusta na? Meron akong regalo para sa'yo. Ano po? Secret. Pwede na pong buksan. O, pwede. Mamaya na, mag-bis ka muna. Ano pa ba mo? Wow! Ito po. Sombrero. Galing Singapore. Wow! Nice! Ang laki po sa akin. Hindi na-adjust ito. Kasya na? Oh, pwede. Ayan. Kumusta? Merry Christmas! At sa wakas, nakita ko rin ang unang mag-aaral dito na aking naging kaibigan. Christmas presentation nyo ngayon? Oh, anong gagawin mo sa Christmas presentation? Magnanarrate kami. Magnanarrate ka? Oh, nakapag-practice ka na ba? Si Aliyah may regalo rin pala sa akin. Ikaw na, ano mo to? Nakatatak sa t-shirt na ibinigay niya ang alpabeto ng Braille, ang paraan ng pagsusulat at pagbabasa ng mga bulag. Galing! Sobrang excited na kasi talaga namang napakatagal nating naghanda para sa Christmas party ng RBI. Ito, masaya kasi malapit na naman ang Pasko. At music na naririnig ko, paano pamasko? Oo nga, pati yan mga bahay, puno na Christmas decoration. Mula noong huli ko silang nakita rito sa RBI, natuto na sina Aliyah at JB magbasa at magsulat sa Braille at gumamit ng abacus para sa math. Naunawaan ko na basta may edukasyon, hindi sagabal ang pagkabulag upang matuklasan ang sari-saring kulay ng mundo. Hindi lang ang mga batang underdog ang may mga bagong karanasan sa taong ito. Kahit papano, mas naintindihan ko ngayon ang pagkakaroon ng kapansanan. Karoon ako ng pansamantalang kondisyon na Bell's palsy. Na-paralyze yung isang facial nerve ko. Kaya hindi ko magalaw yung kalahating buka ko. At hanggang ngayon, nararamdaman ko pa. Hindi pa 100%. Pero may mga ilang linggo na hindi ko masarado yung aking kanang mata. Hindi ko magamit yung kanang bahagi ng aking bibig. Kaya kapag kumakain ako at umiinom ako, kumakalat yung nasa bibig ko. Nag-attend pa naman ako ng international conference noon sa Europe. At nagpresenta pa ako ng gano'n ang itsura ko at gano'n ang boses ko. Tayong mga may normal health, may normal na mga katawan, hindi natin naiisip kung paano nga mabuhay. Kung wala nga yung ibang motor skills natin, kung wala yung isang sense natin. Ako, naramdaman ko kung ano yung pakiramdam ng may paralysis. Nalaman ko kung ano yung nararanasan ng mga visually impaired. Hindi ko alam kung anong feeling ko na maiiyak ako o natuwan-tuwa ako. Kasi parang dati nasa bahay lang
Kilala bilang CFO of the Year, si Felipe S. Yalong. Para sa kanyang mahalagang kontribusyon sa kahangahangang financial growth ng GMA. Congratulations, Kapuso! Josh? Oh, sige na. Dito ka na lang kay Mami. Maraming batang takot sa dilim. Ngunit papano kung isa kang bata na nasa walang katapusang kadiliman? Sa RBI Preschool, si nanay ang kambal sa mundong nasa labas ng tahanan. Mama, maano lang. Ngunit kapag nakatapos na rito, kailangan na silang hanapan ng ibang eskwelahan para mag-grade 1. Ang kambal nakagraduate na sa RBI at nandito na raw sila ngayon. Thank you. Okay, 1. Hands up. Dalawang kamay. Shake. Shake. Wow, very good. Nasa regular na public school na ang kambal. At lahat ng kaklase nila'y mga sighted o mga batang nakakakita. Andun sila nasa harap. Wala raw masyadong special treatment dito, kaya pati ang kambal nauutusan. Sino ang nag-aral nung Sabado at Linggo? Tingnan ko nga. Walang espesyal na pagsasanay ang teacher sa mga bulag. Pero lagi niyang sinasabi sa lahat ang nangyayari sa klase para marinig din ng dalawa. Pastor, how many is this? Ang babait nila sa klase. Talagang wala akong masabi kasi talagang di ba dapat may may inferiority complex, sila hindi ho. Talagang nakikihalubilo kung saan man. At saka ang pasalamat din ako at walang nag-aasar sa kanila dito. Wala man lang nagbibirong magpatuloy sila o patirin, wala po. Umpisa pa lang ng klase, pinaintindi ko na sa kanila yung katayuan ng dalawa. So, kaya salamat po ako. Mahal na mahal nila yung dalawang bata. Kaya, nawala ang mga putete. Sa writing exercise, mas nauna pang matapos ang kambal sa pagsusulat sa braille kaysa sa mga kaklase. Masusi kasi silang inihanda para sa regular school ng RBI at ng kanilang ina. Hindi ko alam kung ano yung feeling ko na maiiyak ako o natuwan-tuwa ako kasi parang dati nasa bahay lang eh. As in, nasa kwarto, lagi lang umiiyak. O kung kakain, bibigyan mo lang. Pero ngayon, hindi eh. Sila na mismo yung pupunta sa bathroom. Naranasan ko rin na lahat ng binibigay ko, as in, kakargahin mo pa yung anak mo. Pero hindi pala dapat. Dapat tulungan mo sila na gumalaw para sa sarili nila. Paano pag wala ka na? Sobra niyang hinanda yung kambal para pumasok sa isang normal na school at para magkaroon ng normal na buhay. So, bayani yung nanay ng kambal. Anong mga ginagawa mo rito? Nag-aaral po ng mabuti. Mahirap ba? Mahirap ba rito? Hindi po. Ngayon, kahit sa Christmas program ng kanilang school at sa harap ng mga ordinaryong manonood, hindi na natatakot ang kambal. Sa tulong ng kanilang ina, na-enjoy din nila ang show. Pagka blind ang anak mo, kailangan madaldal ka eh. Kailangan lahat ikikwento mo sa kanila kung ano yung nangyayari.
bahay ko may grade 1 din na pinalad na nakikita ang kanyang dinodrawing. Balang araw, matutuklasan din ni Alon na ang bawat kaya niyang gawin ay dahilan para magpasalamat. Okay, tara. Alis na tayo, punta na tayong Lipa. Sa araw na ito, meron siyang misyon na mas madali pang maintindihan. Wow, ang ganda naman ng garden ngayon. Inay at tatay ang tawag ni Alon sa lola't lolo niya. Ay, wow! Si Santa Claus. Ang ganda naman ni Inay, oh! Sa tingin ko yung bawat karakter na binalikan natin, yung bawat pamilyang binalikan natin, pinapakita yung isa sa pinakamahalagang katangian ng Pilipino, kultura natin, yung ating pagmamahalan sa pamilya. Yun, doon talaga nakasentro yung buhay natin eh. Doon talaga umiikot yung ating lipunan eh. Yun ang pinakamahalaga sa ating buhay, yung mga pamilya. Yung mga handa-handa, animan natin kung marami tayong handa kung hindi naman tayo nagmamahalan. So love, dapat talaga siyang mangingibabaw muna para mas maging masaya yung isang pamilya. Iyan ang sikreto ng tagumpay ng ating mga underdog. Para sa Eyewitness, ako po si Howie Severino. Maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Pasko ay sumama.